Ang kanta ng taong omelet ay nagtatago ng mga nakakabahalang sikreto. Ano nga ba ang itinago ni Upward sa cafeteria? Ano ang tunay na resipe ng biskwit? Pero mas mahalaga pa, ano nga ba ang nangyari sa tatlong karakter na ito? Maghanda kayo mga kaibigan dahil ang matutuklasan natin na yon ay hindi kayo makakatulog. Ang Dark Past ay isang horror game tungkol sa Upwards, isang kumpanya na gumagamit ng mga karakter, kanta at makukulay na eksena para itago ang mas madidilim na bagay sa kanilang pasilidad. Sa larong ito, tulad ng marami pang ganitong klase, kailangan mong lutasin ang mga palaisipan at puzzle at sa mga ito, makikita natin ang pinakanakakabahalang bahagi, ang maghanda ng isang biskwit. Pero hindi ito basta-bastang biskwit. Sa cafeteria, ang kanta ng taong omelet ang nagtuturo kung paano ito gawin. Parang normal lang na palaisipan ito. Hanggang sa simulan mong iugnay ang recipe sa mga poster na makikita mo sa paligid ng cafeteria, sa mga halimaw at sa mga sinasabing sangkap. At kung iisipin ninyong mabuti, ang cafeteria ay hindi talaga isang palaisipan. Sa halip, parang isa itong eksena ng krimen. Ang kanta ay lumalabas lang bilang gabay. Pero sa totoo lang, masyadong kakaiba at nakakabahala ang recipe. Kung isipin, parang konektado sa ilang karakter sa laro ang mga sangkap na gamit sa paggawa ng biskwit. Pero ang pinakakakaiba ay kapag handa na ang biskwit, ang epekto nito ay parang nadudulot ng guni-guni. Pero bakit? Kung tutuusin, dapat mga blackberry lang, saging at puting tsokolate ang ginagamit. At isang mahalagang bagay, hindi lang iisang anyo ang kanta. May tatlong bersyon nito. Yung una, parang normal na kantang pambata na madaling tandaan. Yung pangalawa, medyo kakaiba na ang dating kasi paulit-ulit na masyado. Parang pilit, ipinaalala ng laro ang himig sayo. Pero yung pangatlo, ang susi sa lahat. Diyan, hindi na lang ito simpleng kanta. Sa bersyong ito, kasama na ang recipe ng biskwit na may blueberry, saging at puting tsokolate. Parang yung una ay dinidistract ka, yung pangalawa ay kinokondisyon ka, at yung pangatlo ay binibigyan ka ng mga tagubilin. Kaya kailangan nating panuorin ang video ng Omelet Man mula sa ibang anggulo. May tatlong figura na kasama niya doon, isang batang babae, isang batang lalaki at isang gorilya. Lahat sila ay mukhang masaya. Parang bahagi sila ng isang patalastas para sa mga bata. Masaya ang tunog ng kanta at parang ligtas ang lahat. Pero yan ang bersyon na gusto ni Upwards na makita natin. Dahil pagdating natin sa mga poster sa cafeteria, hindi na pareho ang kwento ng mga parehong karakter na yun. Kung mapapansin ninyo, sila pa rin ang mga karakter sa video mukhang masaya. Pero sa cafeteria, lumalabas silang sugatan at takot na takot. Ito ay dahil hindi ipinapakita ng video ang totoong nangyari. Isa lang itong kasinungalingan na ginamit ni Upwards para itago ang katotohanan. Bago tingnan ng mga poster, alamin muna natin kung sino ang tatlong nilalaang na nasa likod nila. Chompy Chasey. Siya ang halimaw na aso ng pasilidad. Malaki siya, agresibo at may mapanganib na mga ngipin. Dinky Drinky. Isa siyang mascot ng Upwards na may itsurang pambata pero may mas nakakatakot na katawan at konektado sa paligid. At si Fortune Dweller na isang agresibong lilalang. At kasi sina Chompy, Blinky at Fortune Dweller ay hindi lang basta-basta lumito sa mga poster. Mahahalagang nilalang sila sa laro at bawat isa ay tila konektado sa isa sa mga karakter na para bang ikinukwento kung ano ang nangyari sa bawat isa. Ang unang poster ay tungkol sa batang babae. May aso na berries siya. Sa karaniwang recipe, ang berries ang nagbibigay kulay sa biskwit. Pero sa poster, hindi siya mukhang masaya. May pula siyang mga mata, punit ang damit at may marka sa braso na parang may kumagat sa kanya. At sa likod niya, nandun si Chompy Chasey na nakabukas ang bibig. Mukhang may kinalaman si Chompy sa nangyari sa bata. Baka kinagat niya para sundin ng bata ang mga utos ni Upwards. Ganon din ang nangyari sa gorilla. Lumalabas siya na may mga saging. Ang saging ang base ng biskwit, siya ang pangunahing sangkap ng resipe. Pero hindi mukhang masaya ang gorilla. Mukhang natatakot siya. At sa likuran, lumilitaw si Binky nakatago sa gitna ng gubat. Maaring napapahiwatig ito na ang laman ng gorilla ang ginamit bilang base ng biskwit imbes na saging. At sa bata naman, mas malinaw ang koneksyon.
Siya ay iniugnay sa puting tsokolate na siyang topping ng biskwit. Pero tulad ng batang babae at ng gorilya, pula rin ang kanyang mga mata, may peklat at magulo ang buhok. At sa likod niya ay makikita si Fortune Dweller. At kailangan nating tandaan na ang halimaw na ito ay may kaugnayan sa mga mata. At ang tanging sangkap na kulang ay ang tsokolate. Kung lumitaw si Fortune Dweller sa likod ng bata, ipinapahiwatig nito kung anong bahagi ng bata ang ginamit sa recipe. Hindi direktang sinasabi ng laro kung ano nangyari sa batang babae, gorilya at bata. Pero nag-iiwan ito ng napakalinaw na pattern. Bawat karakter ay ginamit bilang sangkap. At lahat ng ito ay konektado sa masamang araw. Naisip nyo na ba kung bakit may masamang araw? Ganito kasi, sa teatro, unang lumalabas ang araw bilang inosente at batang kaibigan. Pero kapag ipinakita na ang tunay na mukha ni Upwards, nagbabago ang kanyang ekspresyon. Parang may tinatago sila. Lumalabas siya sa mga poster at nagmamasid sa likod ng mga karakter na parang siya ang simbolo ng pekeng kaligayahan na gamit ni Upwards para itago ang ginawa niya. At dito, nahahati ang recipe sa dalawa. Ang maganda na may blueberry, saging at puting tsokolate. At ang madilim na bersyon na may extract ng chompi, bulok na karne at mga mata. Kaya kung pagsasamay natin lahat ito, makikita natin na konektado ang bata sa blueberry, ang kulay ng recipe, at sa likod niya ay lumilitaw si Chompi. Pagkatapos, nakita natin ang extract ng Chompi na nasa parehong lugar. Ang gorilya ay konektado sa saging na siyang base ng biskwit. At sa kanyang poster ay lumilitaw si Pinky. Na sa totoong recipe, ang base na iyon ng saging ay pinalitan ng bulok na karne ng gorilya at ang bata ay konektado sa puting tsokolate, ang topping, kasi sa likod niya ay lumilitaw si Fortune Dweller at ang tsokolate na siyang magiging mga mata ng bata. May ilang sangkap na hindi madaling makita dahil nasa mga lugar na para lang sa autorisadong tauhan. Pero paano? Bakit? Biskwit lang naman yan, hindi ba? Diyan papasok ang lalaking omelet. Hindi siya mukhang halimaw. Para siyang mabait na mascot na kumakanta, mumingiti at gumagabay sa'yo. Para walang maginala sa mga kalupitang ginagawa ni Upwards. Bukod dito, lubusang hindi napansin na marami na kapag nakuha mo na ang mga sangkap ng biskwit, may kahina-hinalan na nangyayari sa proseso. Ikaw ang pumipili ng ilalagay at nagpapaandar ng makina. Sige, ayos pa dito. Pero hindi natatapos ang biskwit sa harap mo. Pumapasok ito sa parte na hindi natin nakikita, kaya para ang mahalagang bahagi ng proseso ay natatago. At yan mga kaibigan, hindi ko tingin maganda yon. Kasi kung normal lang ang recipe, wala namang dapat itago. Pinapapili nila tayo ng sangkap, pero di naman ipinapakita kung ano ang nilalagay sa huli. Pag kinain mo ang biskwit, malinaw na hindi ito ordinaryong pagkain dahil hindi lang nahilo o nagkasama ng pakiramdam ang karakter. Nagsisimula siyang magguni-guni at nawawala ng malay. Sa gitna ng guni-guni, may lumilitaw na biskwit na may mata at inaatake tayo. Ang weird ng detalyeng yon sa totoo lang. Dahil ang madilim na topping na nakita natin kanina ay mga mata rin pala. At ang batang lalaki sa poster ay konektado kay Fortune Dweller. Kaya, ano nga ba talaga ang pinakain sa atin? O sige mga kaibigan, hindi lang basta-basta lumitaw ang tiurang ito. May mga pahiwatig talaga tayo. At hanggang ngayon, may kanta tayo na nagbibigay ng tila recipe. Mayroon tayong 3 sangkap. At kapansin-pansin, may 3 karakter din na lumalabas sa video. 3 kakaibang poster at syempre, 3 halimaw. Pagkatapos natatapos ang biskwit sa labas ng kamera na nagdulot ng guni-guni at paglitaw nito na may mga mata. Kaya, maaring ang kanta ng taong omelet ay hindi talaga nagtatago ng katotohanan. Baka, ikinukuwento lang niya sa atin ang buong krimen, pero parang kanta lang para sa mga bata. Ang pinakamasama pa, kung tama tayo, ibig sabihin hindi natin nalutas ang isang simpleng palaisipan sa kantina. Naulit pa natin ang nakakatakot na reseta na iyon. Pinapahanap ng laro ang mga sangkap at tinutukoy ng kanta kung alin ang gagamitin. Binabalaan din tayo ng mga poster tungkol sa nangyari sa mga karakter. At kahit ganon, sinunod pa rin natin ang reseta hanggang dulo. Hindi lang nagtago ng nakakatakot na krimen si Upwards, ginawa pa niya itong kanta at biskwit. At tayo pa ang kumain ng ebidensya.
Ang pinakamasama pa, nasa harap na natin lahat mula pa sa simula. Kaya sabihin nyo sa akin, ang biskwit ba ang nagdulot sa atin ng mga guni-guni o ipinakita lang kung ano ang kinain natin? Babasahin namin ang komento nyo. Kita tayo sa susunod na video.